Sound check. Purihin ng Panginoon sa gabing ito. Tayo muli magpapasimula ng ating gawain. Habang inintay natin ang bawat isa, nandiyan kung bawat isa na magsitayo. Hallelujah. Ating purihin ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Kung nakaranas man kayo ng panghihina, laging nariyan ng Panginoon upang ipanumbalik ang ating kalakasan. Hallelujah. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Ating purihin ng Panginoon. Nais kong awitin natin siya ng isang awit. We will serve the Lord. Hallelujah. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. Hallelujah. We are more than conqueror. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Hallelujah. Sumasampalataya ba kayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. We will serve the Lord. We'll serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. Hallelujah. Yes, Lord, we are more than conqueror. We are made more than conqueror. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa bagay na yan. Hallelujah. We are the chosen generation. We are the sons of God. Hallelujah. Minsan pa, stanza. Hallelujah. We will serve the Lord. Oh, we will serve the Lord. Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O God, sa gabing ito. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Aming ibibigay ang aming papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. As for me and my house, hallelujah, we will serve the Lord. Serve the Lord. We will serve the Lord. Yes, Lord. The Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Minsan pa, we will serve the Lord. Serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Minsan pa, hallelujah, ating awitan ng Panginoon sa gabing ito, hallelujah. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Minsan pa, as for me and my house, hallelujah. Purihin ka, O God. Duwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah.
Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, purihin ka, O God, sa gabing ito. Luwalhati ng iyong pangalan. Hallelujah. We will serve you, O God. Hallelujah. Hanggang sa huli ng aming hininga, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon, hanggang sa kami ay malagutan ng hininga, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, sa lahat ng panahon. Hallelujah. Hindi mo kami pinabayaan, O God, sa kabila ng kasamaan ng sanlibutan ito. Ang iyong kamay ay patuloy na humahawak sa bawat isa. Ang iyong kamay ay patuloy na nag-iingat sa bawat isa. Hallelujah. Kaya kami ay patuloy na nagpupuri sa iyong pangalan. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon na buhay. Hallelujah. Ating purihin ng Diyos na buhay sa gabing ito. Hallelujah. Ating sambitin ang lahat ng papuri para sa ating Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Minsan pa kami ay narito, Panginoon, upang ikaw ay alayan ng mga papuri. Hallelujah. Upang ikaw ay pasalamatan sa iyong mga dakilang gawa sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy mong pagkilos, Panginoon, sa buhay ng kabataan, Panginoon. Hallelujah. Nariyan ang kahinaan, ngunit salamat sa iyong kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Nariyan ang kalungkutan, salamat sa iyong comfort, Panginoon. Hallelujah. O Lord, walhatiin, dakilain ang iyong pangalan sa gawaing ito, Panginoon. Ikaw lamang aming itataas, Panginoon, sa gawaing ito. Hallelujah. Manahan ka, Panginoon, sa aming pagpupuri. Manahan ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, upang ang aming mga papuri ay sa iyo lamang, Panginoon, namin ibibigay. Hallelujah. Sumasampalataya kami, Panginoon, na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay nagsabi, kung nasaan ka ay narito rin kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman sumasampalataya kami na narito ka sa iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah. Na kumikilos, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. O Lord, purihin ka sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga katapatan sa aming buhay, sa iyong pag-ibig sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy na hindi nakukupas, Panginoon. Hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. O Lord, minsan pa, ikaw ang siyang patuloy na magbuhos ng pagpapala sa mga kabataang ito, Panginoon. Iyong abutin ang aming expectation, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. At patuloy kang tumugon, Panginoon, sa aming mga panalangin, O God. Hallelujah. O Lord, kumilos ka sa aming buhay, Panginoon. Gaya ng pagkilos mo, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, Panginoon. Hallelujah. Magkaloob ka pa, Panginoon, ng isang karanasan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Kung paano ka namin naranasan, Panginoon, sa nakalipas na gawain, ay higit kang magparanas, Panginoon, sa gawain ito ng mga kabataan, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga paggawa ay kailanman hindi mapipigilan ng kaaway. Hallelujah. Bagamat nariyan, Panginoon, ang kahinaan, ngunit ang kahinaan ay hindi mananatili sa gawain ito. Hallelujah. Sapagkat merong Diyos na aming pinaglilingkuran na nagre-restore ng kalakasan. Hallelujah. O God, luwalhatiin ka sa gabing ito, yung linisin ng aming mga puso, Panginoon, yung alisin, Panginoon, anuman ang bahid ng karumihan sa aming harapan, Panginoon, upang ang bawat isa ay makaharap sa iyo ng malinis at dalisay, Panginoon. Hallelujah. Upang ang aming mga papuri, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. O Lord, ikaw ang siyang aming itataas, Panginoon, mula sa pag-uumpisa hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Hallelujah. Ikaw ang siyang magpala, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ikaw ang siyang malayang mangusap ng iyong mga salita. Hallelujah. Ikaw ang siyang malayang magtuwid, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, na masayang ang gawain ito, Panginoon. Hallelujah. Patuloy kaming nagnanasa, Panginoon, sa iyong pagkilos, Panginoon, sa gabing ito. O Lord, hallelujah, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na paparito pa lamang, Panginoon. Iyong hawiin, Panginoon, ang paghahadlang ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sila ay nagnanasa, Panginoon, na pumasok sa gawain ito. Hallelujah. At sila rin naman ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. O Lord, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang musician, Panginoon, at maging ang aming youth leader, Panginoon, na si Brother Tim, Panginoon. Itago mo ang bawat isa, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna sa gawain ito, upang ang iyong kaluwalhatian lamang ang aming makita, hindi ang aming sarili, Panginoon. Hallelujah. O
Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Ating purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Atin siyang awitan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ating awitan ng isang awit na nagsabing, Oh, I want to see Him. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kayo ba ay nagnanasa sa gabing ito na makita ang ating Panginoon? Hallelujah. Journey through the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierced my soul from without within, but my Lord leads me on. Through Him I must win. Oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Second stanza. And in service for my Lord, dark may be the night, but I cling more close to Him, He will give me light. Satan's snare may vex my soul, turn my thought aside, but my Lord goes ahead. Hallelujah. Leads waiter betide. Hallelujah. Hallelujah. Oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. When in valleys low I look toward the mountain high, and behold my Savior there, leading in the fight, with a tender hand outstretched toward the valley low, guiding me, I can see, hallelujah, as I onward go. Oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Yes, Lord, hallelujah. Cares all past, home at last, ever to rejoice. When before me billows rise from the mighty deep, then my Lord directs my bark, He that safely keep, and He leads me gently on through this world below. He's a real friend to me. Oh, I love Him so. Oh, I want to see You, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Minsan pa, oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last,
ever to rejoice. Minsan pa, oh, I want to see him, look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, we believe, Panginoon, na narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Atin siyang awitan ng mga makalangit na awit. Hallelujah. Atin siyang pasalamatan sa gabing ito. Hallelujah. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay mabuti. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Atin siyang awitan sa gabing ito. Hallelujah. Pasasalamat. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Hallelujah. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hallelujah. Sa panahon ng kalungkutan, karamdaman, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay laging nariyan upang kami ay samahan, Panginoon. Hallelujah. Pasasalamat. Hallelujah. Ay sa'yo lamang, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Praise the Lord, hallelujah. Iwalhatiin ka, Panginoon, sa gabing ito, hallelujah. Hallelujah. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin, hallelujah. Iwalhatiin ka, Panginoon, hallelujah. Awitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan
wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos naming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay, hallelujah, aming buhay, O God, hallelujah. Sa'yo namin ibibigay ang aming lakas, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord, purihin ang ating Diyos, hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon, hallelujah. Yes, Lord, sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Minsan pa, sa'yo'y alay, hallelujah. Alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Nawa, O God, ang aming buong lakas ay aming naibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. O Lord, kulang pa ang aming tinig, kulang pa ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Ang aming katawan, Panginoon. Hallelujah. Ang aming kalakasan ay kulang pa, Panginoon. Ngunit, O Lord, aming ibibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Maging ang aming tinig, Panginoon. Maubusan man kami ng tinig, Panginoon. Ay, O Lord, hallelujah, ay aming ibibigay sa iyo ang mga bagay na iyan, Panginoon. Maging ang aming mga puso, Panginoon, ay nararapat naming ibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa napakainam na awit. Hallelujah. Bago natin ibigay ang pagkakataon kay Brother Tim, kung meron po kayong prayer request ay malaya nyo lamang pong ipaabot sa akin. Maging sa mga nanonood sa live stream ay ilagay nyo na lang po ang inyong mga dalangin sa comment section at sama-sama nating idadalangin ang mga bagay na yan sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago natin ibigay ang pagkakataon kay Brother Tim, guys, kung umawit tayo ng isang awit. Let your word be born. Sa chorus lang. Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in the manger of my heart. Minsan pa, let your word be born. Your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in the manger of my heart. Minsan pa, hallelujah. Let your word be born. Brother Tim, be born. Let it start. Yes, Lord. Live inside
inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in a let's sing for the last time. Of my heart. Yan po ba ang ating nais mga kabataan? Let your word be born in a manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Yes, Lord. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in a manger of my heart. Hallelujah. Let your word be born in a manger of my heart. Praise the Lord. Yan ang aming nais o Diyos sa mga sandaling ito. Let your word be born in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Let us bow our head. Tayo manalangin. Dakilan namin Diyos sa mga sandaling ito. As we lift our faith to you, God, sa gabing ito, bayaan ikaw ang siyang mangusap. Ikaw ang siyang magsalita, Panginoon. Katulad ng aming inawit o Diyos, bayaan ang iyong mga salitang siyang manahan sa aming mga buhay. And O Diyos, ang aming dalangin din, bayaan o Diyos sa mga sandaling ito kami mamolde sa iyong nais, sa iyong plano o Diyos. Ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan, tunay nga na kami nagpasalamat sa araw na ito. Napakabuti mo sa amin, napakadakila mo sa amin o Diyos. Sa bawat araw na naranasan namin ng iyong pag-ibig, ang gandahang loob. At nawa sa mga sandaling ito, Panginoon, maibigay namin ang karapat-dapat sa iyo lamang, Panginoon. Karapat-dapat na pasalamat, papuri, pagdakila, sapagkat ikaw, Diyos, ay napakabuti sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Diyos, sa mga salitang ito na aming pabasahin sa ilang mga sandali. At bayang ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang magsugo ng iyong salita sa bawat isa. Wala po akong magagawa, O Diyos. Ako'y mahina din naman, ako'y tao lang. Pero kung ikaw, O Diyos, ang siyang magasalita, ikaw ang may kakayahan na magpabago ng puso. Magpalakas ng mga kaluluwang nanghihina. Magpainit sa mga kaluluwang nalalamig, Panginoon. Mag-correct sa mga kaluluwang naliligaw, nalalayo. At yun ang aming nasa sa mga sandaling ito. Yun ang aming nais. I-correct mo kami, O Diyos. Palakasin mo kami. Painitin mo, O Diyos, ang aming mga kaluluwang nalalamig. Ang mga stagnant naming mga buhay, ikaw ulit mag-stir up. Ikaw ulit magpabangon, magpalakas sa amin. Upang kami, katulad ng iyong mga salita, Panginoon, ay nagsasabi, kami ay makarating sa dulo na aming pinaglaban ang pananampalataya na ang kalakasan, ang pagtatagumpay ay hindi galing sa amin, hindi sa ganang amin, kundi ito'y nagmumula lamang sa iyo. Palay mo mga salitang ito, Panginoon, wala po akong magawa. Bayan ikaw ang siyang mangusap. Mag-lead sa amin, sa aming kalagitnaan, sa mga kabataang ito, Diyos, ang puso ay nawa maging handang tanggapin ang iyong mga salita. Kano man kabata o katanda ang mga nandito nakikinig sa aming mga live stream, O God, may you address our needs this evening, Panginoon. At ikaw lamang siya madakila at mapurihan. Ito, O Diyos, ang aming munting dalangin sa natangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Can we say amen sa mga sandaling ito? Mari ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Praise the Lord. At muli ay ating buksan ang ating banal na kasulatan. Papatay na lang na ito. Kasi mayroon na dito. Okay. So, buksan natin ang ating Bible sa Romans chapter 5. Ito na yung huling parte ng ating pinag-uusapan dito. So, mayroon tayong mini-series na may title na A Path to Hope. So, dinaanan natin ang ilang mga bagay previous Fridays ago. Ngayon ang pinakahuli or yung pinakapinakal ng ating pinag-uusapan. So verse 1 ng chapter 5 ng Romans, therefore having been justified by faith,
we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Can we say amen to the words of God, kapatid? Amen. Mahal na tayo makaupo sa mga sandali ito. Ang Diyos ang siya magpala sa mga salitang ating binasa sa gabing ito. At magandang gabi sa bawat isa. At nawa ang inyong gabi ay maganda at maayos sa mga sandaling ito. At salamat sa Panginoon na muli sa panibagong buwan pinagkaloob niya sa atin. Today is the first Friday of March. At bagaman andun na nga sa mga current na circumstansya na although bagaman medyo lumuluwag-luwag na ng onte ay of course hindi maalintana or hindi natin mai-ignore ang ilang mga protocols, ang ilang mga still na ina-exercise natin ng mga standards. Ang ilan sa ating mga youths ay nasa bahay pa rin, yung mga below 15 years old. Although ganun man ang mga senaryo, ay naniniwala ako at ako'y sumasampalataya, dumadalangin na kayo ay patuloy na pinapalakas ng Diyos sa bawat araw at sa bawat panahon ng inyong mga buhay. At nawa, wag tayong masyadong mapigilan o masyadong mahadlangan ng anumang mga sirkumstansya o anumang mga problema, anumang mga pressures, kundi ito ay magamit para sa kailulugod ng ating Panginoon. Magamit ang mga pressures na ito upang tayo patuloy magsumikap. Patuloy na panghawakan ng mga pangako ng ating Panginoong Kristo Jesus. Katulad ng ating inawit kanina, na nagsasabing, oh, I want to see Him. At kung meron tayong ganong desire or ganong gusto, ganong dalangin, gusto niyo bang makita ang Diyos? Pag sinabi kong ganon, parang parang papatay. Gusto mo na bang makita ang Diyos? Pero meron tayong pananampalataya o kahit sa ating mga kabataan, meron tayong idea, meron tayong pananampalataya, hope and faith na kapag sinabi natin gusto niyo bang makita ang Diyos, hindi na sa pamamagitan ng kamatayan, dahil meron pangako ang Diyos sa inyo na mga nakaupo. Iilan sa inyo ng mga nakaupo. At masabi ko sa inyo mga kabataan, malaki ang tsansa na kayo na nakaupo dito. Dahil bata pa kayo, ay may kita o hindi na tayo makaranas ng kamatayan. At yun yung yun yung pinanghahawakan natin, na may kita natin ang ating Panginoon hindi sa pamamagitan ng kamatayan, hindi sa pamamagitan ng death, or sa of course sa kalooban pa rin ng ating Diyos. Pero meron tayong pananampalataya, meron tayong pinanghahawakan ng Diyos, may kita natin siya ng mukhaan, harap-harapan. Okay? So yun lamang yung ating panghawakan. At actually related yun sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Of course, alam na natin yung huli, dahil pinag-usapan natin previously yung una, yung tribulation produces perseverance. Sunod na last Friday, pinag-usapan natin na yung perseverance ay nag-produce ng character. So ngayon, pag-uusapan natin yung character produces hope. Okay? Character produces hope. So ito na yung pinakahuli dun sa ating pag-uusapan. At sama nyo lang sa prayer na patuloy na ang Diyos ang siyang magbukas sa atin ng kanyang mga salita sa mga sandaling ito. Okay. So pinag-usapan nga natin, unting recap lang, sa mga marahil nakalimutan nyo na. Dahil around 3 Fridays ago natin ito binuksan yung series na ito. So unting recap, familiar tayo dun sa mga tribulations na tinatawag, or dun sa mga dahil sabi ko nga kapag tribulations yung word, para bang iniisip natin
yung talagang tinutusok or pinapakain sa leon, or yung namamatay, or yung nababaril dahil sa pananampalataya. Sa ating panahon, ang tribulations ay nag-signify or nangangahulugan ay patungkol sa mga pakikipagbaka natin, hindi sa laman, kundi sa ating isipan. Ang ating panahon ngayon ay hindi na pakikipagbaka patungkol sa laman. Or should I say na hindi tayo nagbubuwis ng buhay, malaya tayo nakakapaglingkod sa Diyos, malaya tayong tumanggap sa Diyos o hindi. Ang mga tao ay malaya sa kanilang mga gusto, at kayo ngayon nandito, hindi tayo hinahunting, no? Hindi tayo pinaghahanap ng mga pulis o naman sa labas, kundi tayo ay may kalayaan na maglingkod sa Diyos. Pero yung mga tribulations na tinatawag ay ngayon ay instead sa laman ay sa ating mga kaisipan. Yung mga pakikipagbaka natin, yung mga paglaban natin, yung mga pressures ay hindi na nagmumula or hindi na siya nagmumula sa mga outside forces, or ibig sabihin sa mga tao na ikaw ay ititratan or ikaw ay tinatakot, kundi ito ay naglalaro na lamang sa isipan. Kahit ikaw ay nasa iyong tahanan nag-iisa, ay pumapasok ang tribulations, pumapasok ang testing, pumapasok ang trials. At napuntaan nga natin yung meaning ng tribulation na word, hindi lamang siya, of course, yung mga patayan or yung mga pinapakain sa layo natin, ilang pa mga bagay, kundi ito ay nagpapatungkol sa mga pressures. Okay? Gano'n man kalaki o kaliit na pressure ay ito yung sinisignify na word ng tribulation sa Greek. At meron tayong mga pressure sa buhay, malalaki man o maliliit na mga pressure, malalaking mga panunukso ng kaaway, or even yung mga circumstances para tayo ay manlamig o manghina or hindi na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maraming mga pressure sa ating isipan, sa ating kapaligiran. At pinag-usapan natin previous Fridays ago na even those pressures na of course sa paningin natin ay masama, yung mga pressures na yan na nag-aagaw sa iyo sa Diyos, alam natin na masama yan, di ba? Yung mga ginagawa ni Satanas, yung mga temptations, ayaw natin nun dahil masama yun, di ba? Ayaw natin na matalo sa temptation, matalo sa mga trials. Nakikita natin ang gawa ng diablo dahil kayo yung mga kabataan ng mga Kristiyano na familiar na kayo sa mga tama at hindi tama. So kapag nakikita natin ang mga tukso, ayaw natin yan, di ba? Masama yan, pangit yan, pero nakita natin na even those times na dumarating tayo sa mga pressure, sa mga tribulation, meron pala itong benefit sa bawat isa sa atin. Meron pala itong magandang byproduct, magandang outcome. At yun yung pinag-usapan natin, which is perseverance. Yung tribulation ay nag-produce ng perseverance, pag-itiis, pag-sumikap, pagpapatuloy. Yung pag-struggle, pag-strive, even ang circumstansya ay mahirap. Yung pagpapatuloy kahit na maraming mga pressures. Yung pag-sacrifice ng mga bagay just for the sake na makapaglingkod sa Diyos. Yung, of course, narinig natin yung pag-sacrifice or tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang, sa mga nangangaral, na ito ay iiwan nyo na, alisin nyo na itong magantong bagay, ganyang bagay, and that call for sacrifice is also, masabi natin, ay pressures na nagbe-benefit or para sa inyong benefit. Ito ay para sa inyo. At kapag ito'y napagtagumpayan natin or we persevere, nagpatuloy tayo, hindi tayo nagpapigil, nahadlangan, dahil lang ganitong pressure, hindi mo maiwanan ang dreams mo sa buhay or hindi mo lang mapabayaan ang inyong mga bad influence sa mga kaibigan, bad influence na mga ginagawa, yung mga hindi kalugod-lugod sa Diyos na alam natin na hindi naman talaga kalugod-lugod sa Diyos. Dahil hindi mo maiwan yan, of course, kapag dumating yung tribulation sa iyo at ikaw ay sumuko, ang sabi doon sa isang part ng banal na kasulatan,
hindi nalulugod ang Diyos sa kanila ng mga tumatalikod. But kapag ikaw ay nagpatuloy, nag-persevere, ang sabi dun sa binasa natin last Friday, ang perseverance ay nag-produce ng character. Ang pagtitiis, ang pag-aantay, ang pagsumikap, sabi sa King James Version, is patience, produces experience. Yung mga pagtitiis natin, yung mga pagsumikap natin, pagpapatuloy natin, despite na may mga trials. Sabi nga sinawil ating kanina, di ba? We will serve the Lord even when trials come. Not necessarily, kapag ikay naglilingkod sa Diyos, wala ng trials, wala ng test, wala ng tribulations, wala ng pressures. Mas lalo nga yan na dumarating kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. But anyway, kapag ikaw ay nagpatuloy na maglingkod sa Diyos, despite of those trials, meron kang perseverance, yun ay nagpo-produce ng character, experience. At napunta natin previous Friday ago na those character, yung character na yan ay, of course, maraming characters. Familiar tayo sa Bible characters, cartoon characters, pero hindi ganun yung pinoproduce na itong perseverance. Kundi ang pinoproduce nito ay godly character. Hindi character natin yung lumalabas. Dahil kapag character natin yung lumabas, di ba nakikita kung sino talaga tayo, kung ano yung pag-uugali natin, of course, alam natin na hindi yan maganda. Hindi maganda ang ating mga ugali. Yung mga kung sino tayo deep inside ay ayaw natin ipakita sa iba. Di ba? But it is true on both ways. Kapag dumarating ang mga trials and temptations, lumalabas kung sino tayo. Lumalabas yung ating character. At ito ay ginagamit ng Diyos, pinapahintulot ng Diyos for us to recognize na ito ay mali, ito ay hindi tama, ito dapat maalis, ma-remove sa atin, at mapalitan ng godly character. Okay? With that experience, ikaw ay lumalakas sa pananampalataya. Isipin nyo, nagmula lamang sa tribulation, nagmula sa mga pressures sa buhay, nag-produce ng perseverance sa inyo, and then at the same time, mag-produce ng character experience. So yun yung napunta natin previous days ago, ano? At ngayon, pupuntahan natin yung pinaka-last. At ito yung masabi kong mas maikli. Dahil familiar tayo sa ganitong kaisipan, or bagaman natin siya na focusan specifically, I know na nadaanan na natin ang salitang pag-asa. Kapag sinabing Kristiyano, di ba, parang hindi nalalayo yung word na faith, yung hope, di ba? Alam natin yung idea or alam natin yung kaisipan ng pag-asa or yung umaasa, no? So, masabi ko maikli lamang itong pag-uusapan natin, pero as the Lord leads, kung anong mga bagay na ating mapag-usapan sa mga sandaling ito. So yun yung pag-uusapan natin, the character or the experience produces hope. Okay. So may dalawa lang akong pinaka-questions na nais ko masagot natin. So actually, nung nagbabasa ako or nag-search ako about dito sa topic na to, or yung about character, merong lumabas na familiar quotation mula kay Lao Tzu. Kilala niyo si Lao Tzu, ano? At marahil alam niyo na rin yung sabihin kong quote. So meron siyang familiar na quote na nagsasabi, watch your thoughts and they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits and they become your character. And watch your character, it becomes your destiny. Ito yung sinabi ni Lao Tzu dun sa kanyang libro na Tao Te Ching, nakalimutan ko na. Yun yung hinighlight niya na ang character ay or yung mga ginagawa natin na actions, yung ginagawa natin na or nagmumula pala sa thoughts, sa kaisipan natin, at yung sa kaisipan natin, ito yung lumalabas sa ating mga pananalita. Kung ano yung mga nasa isip natin ay lumalabas. Of course, yan ay sabi ko merong biblical reference, 'di ba? Dahil meron din sinabi sa banal na kasulatan na
kung ano yung sumasagana sa ating loob, yun yung lumalabas. Okay? So, maganda yung kaisipan niya dito, of course, na titignan natin yung ating mga thoughts, titignan natin yung ating mga pananalita, dahil ito yung naging actions, yung actions natin ay naging habits. At titignan natin yung ating mga habits, and it becomes your character, at yung character ay nagiging destiny. Nagiging yung character ay nagiging yung buhay mo. At okay siyang gawing motto, pero I want to focus more on sa mga spiritual na mga bagay. At mamaya makikita natin kung ano yung relation niya or ano yung contrast sa mga bagay na sinabi ni Pablo. Actually, binasa natin yung talata, di ba, kanina, sa Romans chapter 5, na yung process or yung dinadaanan natin na papunta dun sa hope, yung path to hope, yung binasa sa verse 3 to verse 5. So, nagmula siya sa tribulations, at yung tribulations nagproduce ng perseverance, yung perseverance nagproduce ng character, and character produces hope. Kung babalikan natin yung sinabi dito ni Lao Tzu, hanggang lang siya, hanggang character. At tila ba yung mindset niya, yung kaisipan niya na itong character, it defines yung destiny mo, yung buhay mo, yung buong, diba? Yung pinakabuong life mo ay nade-define by your character. At tila ba yung mindset niya or kaisipan niya na iniwan is that yung character ay mahalaga. Yung character na yung pinakadulo. Yung character na yung pinaka-outcome of it all. At yan ay magpapabago ng iyong buhay, magpapabago ng iyong mga pangyayari sa iyo. But actually, kung titignan natin ang mga salita ng Diyos, it's quite different. Ang sabi dito ni Pablo, ang pinaka-end goal or ang pinaka-dulo ay yung hope, yung pag-asa. Yung character ay nagpe-play lang ng role to produce hope. Okay? Yung character ay nasa gitna or yun nga, nagpe-play lang ng role para ma-produce ang tinatawag na pag-asa. Okay? Para ma-produce yung tinatawag na hope natin na tinatawag. So, mula sa tribulations, and then perseverance, and then character, and then hope. At yun yung mga kapatid, gusto ko natin makita sa mga sandaling ito. Dahil bilang Kristiyano or bilang mananampalataya or generally speaking, of course, marami namang mga nagka-claim or nagsasabi they are Christians. At merong mga mindset or merong mga kaisipan na nag-a-arise na kaya siya or kaya ang sino man magiging Kristiyano or uma-attend sa churches na Christian or kaya niya gustong umattend, kaya niya gustong maging Kristiyano, follower ni Kristo para siya ay bumait. Familiar ba kayo sa ganong kaisipan? Di ba may kaisipan niya na nagsasabi kapag ako ay umattend, mababawasan yung kasalanan. Di ba may mga ganong nagsasabi? Or mababawasan yung karumihan, maalis yung kasalanan, then mag-proceed ulit sa kasalanan. So may mga ganong idea, may mga ganong mindset na mag-a-attend ako sa church or pupunta ako sa church para ako ay maging mabuti. Okay? Magiging Kristiyano ako or susunod ako kay Kristo bilang kabataan para maging mababait ka. O para sabihin sa'yo marahil lang yung nanay o parang bumait-bait ka naman, pumunta ka ng church. Diba? Tama ba? So, pamilya kayo sa ganung idea, diba? Or should I say na para mag-improve ang yung character or mag-improve ang yung yung pagiging mabait is a part of a character. At para mag-improve yan or para gumanda yan,
umattend ka naman ng church. Or pumunta ka naman ng church, o sumama ka dyan sa mga kabataan na yan na mamabait, para ikaw din ay bumait. At mga kapatid, masabi ko, minsan nag-fall tayo sa ganong kaisipan. Or napupunta tayo sa ganong idea na para lamang tayo bumait, or para gumanda yung ating character, or maging mabuti, ay pumunta ng church, or umattend ng church. Pero actually, hindi talaga, of course, totoo yun, na kapag na-expose tayo sa salita ng Diyos, diba, natututo tayo sa mga magandang asal, sa mga magandang values. But actually, yung purpose natin ng pagparito sa church ay hindi lamang para bumait. No? Of course, natututo tayo ng salita ng Diyos, nauunawaan natin ang tama at mali, kakibat na nalalaman natin yung mga paggawa ng tama. Tama ba? Natutunan natin yung mga values na iniwan ni Jesus. Natutunan natin yung mga paggawa ng mabuti. Yung pagsunod kay Kristo. At hindi naman magtuturo si Kristo ng mali. No? Hindi naman siya magtuturo ng taliwas sa morals. Kundi ito ay, nag-iiwan siya ng mga mabuting bagay. At dahil sinusunod natin yun, nagiging mabait o nagiging mabuti tayo, sabi nga nila. Nagiging maganda yung ating character. Susundan niyo lamang ako dito, no? Ilatag ko lang yung narrative. So nagiging maganda yung character. Pero not necessarily na tayo ay tumanggap kay Kristo or kumilala kay Kristo at nawawala dito sino man sa inyo na magsasabi or magkaroon ng profession na, Lord, tatanggapin kita para ako ay bumait. Or centric, or nakasentro ang paglilingkod mo sa Diyos sa iyong buhay para lang mag-improve ang iyong character. Nadaanan natin previous Friday ago na napahapyapan ko nga na pag i-involve natin mga sarili sa ministries, it requires character. Tama ba? Nadaanan natin na kung gusto natin makatulong sa piano, sa drums, sa pagkanta, or even pagtayo sa pulpito, it requires character. Okay? Naalala niyo pa? Pero mga kapatid, gusto kong i-highlight sa inyo or i-emphasize sa inyo na hindi tayo naglilingkod sa Diyos or hindi tayo uma-attend lang gawain just para sa ating mga sariling benefits. Or para yung pangalan natin ay bumango or gumanda. Or dahil sabihin, ay, nandito ka, dahil suki ka ng church, attend ka na natin ng gawain, yung character mo ay sa paningin ko ay maganda, ikaw na yung tumayo dito. That is not the case. Or hindi tayo dito, or should I say, hindi tayo pumupunta dito para lang mag-improve sa ating mga sarili. Although yan ay kakibat. Kundi ang pinaka-main purpose natin kung bakit na nandito ay walang iba kundi luwalhatiin ng Diyos. Hindi ang pagdalo sa church, ang pagdalo sa gawain ay hindi nakasentro sa iyo. Hindi nakasentro sa atin, kundi ito ay God-centered. Ito ay nakasentro sa Diyos. Ang pagiging mabait natin, ang pagiging mabuti natin, ito ay kasama na lamang ng ating pagbigay ng ating buhay or ng oras or ng time sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakuha niyo ba? So yung pinaka buhay natin kung bakit tayo nasa church ay hindi lamang para magpa-improve sa ating mga sarili or para bumuti lamang sa ating sarili, nawa baguhin natin ating isipan at ang gawin natin, wala tayong ibang sentro dito sa ating kalagitnaan kundi ang Diyos. Maluwalhati ang pangalan ng Diyos. Mataas ang pangalan ng Diyos. At ang pagiging mabait ninyo, o ang pagiging mabuti ninyo, o ang pag-improve ng inyong mga karakter, ay susunod na lamang. Of course, lalabas yan dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos, na-expose ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung karakter mo ay nag-i-improve, tumataas, lumalakas. No? Although, yun nga, sabi ko nga, some of the churches or some of the people, dahil ang kanilang goal is to improve themselves. Dahil gusto nga nila magamit sa ministry, no? Para makita sa ministries
ang kanilang goal ay self-centered. Magpalakas sa kanilang sarili. But actually, mga kabataan, yan yung wina-warning sa inyo ng Banal na Kasulatan. Na huwag tayo maging self-centered, kundi ang ating motor, ang ating lifestyle ay nakaikot dapat sa Diyos. Ang ating buhay, ang ating mga sarili ay ating isinasantabi for the sake of the will of God, of the glory of God. At hindi tayo dito dumadalo, sabi ko nga, para lamang bumait, kundi ang gagawin natin dito mga kapatid, as we accept God as our Savior, as we accept God as our Lord, ito ay ang sentro ng papuri, ang sentro ng pagluwalhati ay hindi sa atin kundi sa Diyos. At ang mga magandang attributes, ang mga gandang character na of course na-attain natin, ito ay true continuous na pakikinig ng salita ng Diyos, yan ay kasunod na lamang. Okay? Ang Diyos ay tumawag ng sinners, ng mga makasalanan. At kung nababanggit nga previous sa mga pangaral, di ba? Kung ang Diyos ay tatawag ng mga, kung Diyos ay nakatingin lamang sa ating mga gawa, or sa ating mga lifestyle, sa ating mga buhay, kung pipili ng Diyos ang mga maubuti lamang, or yung mga maraming contribution sa society, sigurado wala tayo. Kung pipili ng Diyos na ma-rapture ang mga mababait na tao, yung mga great charitable na mga tao, of course, wala tayo. Dahil in the first place, wala tayong may bigay. Wala tayong sariling kayamanan. Pero ang sabi nga ng Diyos, pinili ng Diyos, sabi ng kanyang mga salita, pinili ng Diyos sila ng mga nangailangan. Sila ng mga mahirap. Sila ng mga sabi doon, hindi naganap sa Diyos, pero hinanap ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? And for that same reason, dahil hinanap tayo ng Diyos, tayo ng mga mahihina, tayo ng mga walang mga gawa, para sa rason na hindi tayo magmalaki sa ating sarili, or hindi natin palakasin ang ating sarili, or hindi natin pasikatin ang ating mga sarili, pabanguhin yung ating mga pangalan, but to glorify God. That is the reason, mga kapatid. Okay? So yung pinaka-end goal, nakatulad nga sinasabi ni Lao Tzu kanina, yung idea na yon or yung quote na yon ay actually more of self-powered na destiny or na buhay. Binasa natin kanina yung quote niya, di ba? So kailangan titigan mo yun or wag ka magsalita ng masama. Sabi niya doon, di ba? Watch your thoughts, watch your actions, watch your habits, watch your lifestyle, watch your character. So yung mga bagay na yun ay actually more of self-powered or sa kakayanan ng sarili or through our actions, dun lamang siya magpo-produce ng magandang outcome. But actually, sa salita ng Diyos, hindi ganun, hindi ang good character yung pinakadulo or hindi yung character yung pinaka-end ng ating buhay Kristiyano. Of course, sabi ko nga, mainam or maganda sa paningin ng Diyos na sumusunod kayo sa kanyang mga salita. Of course, yun yung harap ng Diyos, diba? Obedience. At sa pagbabalik ng Diyos, mainam na makita tayo sa kanyang ministries. Tama? Mainam na makita tayo sa kanyang mga mabuting baging ginagawa natin. Pero actually, sabi sa Banal na Kasulatan, pag bumalik ang Diyos, ano yung nais niyang masumpungan? Yung pananampalataya. Diba? Yung faith. At mapupunta natin mamaya that actually faith is the substance of the things hoped for. No? Yung pananampalataya ay yung substance, yung kaya mong mahawakan sa mga bagay na inaasahan mo. Or yung pag-asa natin, yung kaya natin mahawakan na pag-asa ay yung pananampalataya. So dadaan natin yung mamaya sa ilang mga sandali. So hindi yung to be a good person or para ma-rapture ka, you have to be a good person, mabuting tao ka,
para ma-rapture or para maligtas. Hindi ganon. But actually, God wants us to have faith. No? God wants us to have faith. At sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nananahan sa atin, yun yung mag-transform sa atin. Yun yung magre-renew sa atin para maging kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. I want you to show this story. Gusto ko makita nyo to. Sa Matthew chapter 19. Medyo malamig. Pakihinaan naman ng electric fan. Sabi sa Matthew chapter 19, I want you to see this story. Maraming familiar tayo dito. Sa verse 16, ang sabi dito, a good teacher, sabi ng isang lalaki na mayaman, no? Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Okay? And sa long story short, sabi ni Jesus, gawin lang yung mga kautusan. At ang sabi ng lalaki, ano pa gagawin ko? Nagawa ko na lahat mula sa pagkabata, hindi ako pumatay, hindi ako nag-commit ng adultery, hindi ako nagnakaw, hindi ako nag-bear false witness, sinunod ko ang aking mga tatay, nanay, diba? At ano pa sabi doon? You shall love your neighbor as yourself. Sabi sa verse 20, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Ano ba kulang ko? And Jesus said to him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor. I want you to notice that. Marami pamilya tayo sa ganitong scenario na, of course, bilang Kristiyano, you have to sacrifice something for the greater good, which is the glory of God. Diba? Sinasacrifice natin yung mga bagay na physical or material, or yung mga bagay na nais ng Diyos na iwanan natin for the greater good, which is the glory of God. Familiar tayo sa ganong approach or sa ganong, of course, sa ganong preaching. Tama ba? Pero I want you to notice this on a different way. Ano? Nabasa natin dito, nabasa natin na siya ay nag-desire to have eternal life. Diba? Siya naghahanap ng eternal life. Pero, of course, kung tutuloy natin basahin, sa verse 22, siya ay umalis. No? Nag-give up. Dahil sabi doon, siya ay mayaman. I want you to notice this. Hindi siya nakakuha ng eternal life kahit na ang kanyang character ay maganda. Pansin niyo ba yan? Of course, maganda yung character niya, maganda yung resume niya. Sabi nga niya, ginawa ko lahat ng kautusan ng Diyos mula sa aking pagkabata. Diba? So yung resume niya, yung character niya ay maganda. Baka nga mas mabait pa yun kaya sa atin. Diba? Kung minsan tayo ay sinong a-admit sa mausuway sa magulang? Diba? Sino mag-a-admit na dumating tayo sa panahon na yun lang sa atin marahil nagnakaw, kumupit sa pera ng magulang, or nagsinungaling. Pero siya dito, yung kanyang character, ay approve. No? Mabait siya. Mabuti siya. At masabi ko rin kahit mayaman siya, nagbibigay rin siya ng tulong sa mga mahihirap. Masabi kong ganun. Pero dumating lamang dun sa point na sinabi ni Jesus, ibigay yung lahat, hindi na kaya. Marahil kung kaya niya na magbigay lang ng onte, sabihin natin meron siyang 1 million, kaya niya magbigay ng 100 o 1,000. Pero nung dumating na sa punto na sanabihan siya ni Jesus, bigay mo na yung 1 million mo, lahat-lahat ng kayamanan mo, benta mo yan, and then bigay mo sa mahihirap. Siya ay na-disappoint, siya ay nag-walk away. So even na magandang kanyang character, hindi niya nasumpungan ang eternal life. Nakita niyo ba yan? Even na maganda ang kanyang lifestyle, even na siya ay mabuti, mabait, undoubtedly, walang duda na mas mabait siya kaysa sa atin,
bakit kaya siya nahulog? Bakit kaya siya nadapa? Bakit kaya siya natisod? I want to approach this on a different perspective or point of view. Of course, narinig natin kung bakit siya na-disappoint, natisod dahil sabi nga ni Jesus, marami siyang kayamanan at ayaw niyang i-sacrifice yun, ayaw niyang ibigay yun sa may hirap dahil of course, yun ay kanya. Marahil nabasa natin or nakikita natin to, ina-approach natin yung verse na to dahil siya ay selfish or siya ay mapagmahal sa kayamanan and so on and so forth. Pero I want you to note, I want this to approach it on a different perspective. Masabi ko rin marahil sa mga sandaling ito, kaya hindi niya kayang ibigay or kaya siya hindi nakakuha ng eternal life. Kaya hindi niya kayang ibigay ang kanyang lahat-lahat ng kayamanan dahil wala siyang faith. Wala siyang hope. Hope na ano? Wala siyang pag-asa na lahat ng makukuha o maaalis sa kanya ay kayang ipagkaloob ng Diyos pabalik. Nakuha niyo yung idea? Dahil iniisip niya na mawawalan siya, mauubos na siya ng lahat-lahat. At dahil wala siyang hope, dahil sa kawalan niya ng hope, ng pag-asa, ng pananampalataya na kaya ng good master. Diba? Kilala niya good master. Kilala niya si Jesus. Nakikita niya na itong tao ito ay anointed by God. Pero dahil wala siyang pag-asa, wala siyang pagtitiwala sa Diyos, na lahat ng kanyang mga pangailangan ay kayang isupply. Of course, naniniwala ko na dahil alam niya yung banal na kasulatan, ay alam din niya ang mga storya kung paano ang Diyos ay nag-supply sa bayan ng Israel. I could assume that. Dahil, sabi dito, alam niya yung mga bagay sa commandments, di ba? So, we could assume na alam niya yung story ng Israel, yung storya nila Moses, yung storya nila Joshua, nabasa niya. Pero when it comes on faith, on hoping, even na kanyang buhay, ang kanyang karakter ay mabuti, siya ay walang pananampalataya. Wala siyang paniniwala o wala siyang pag-asa na ang Diyos ay kayang palitan ang lahat ng nawawala sa Kanya. Yung isa-sacrifice niya na lahat ng kayamanan, ang sabi dito, na yung bebenta niya na kayamanan, wala siyang pananampalataya, wala siyang pag-asa na kaya itong palitan ng Diyos. Nakuha niya? Even the character is good, even yung kanyang buhay ay mabuti, kahit na ang kanyang buhay ay mabuti, kahit na ang kanyang character ay mabuti, pero deep inside, wala pala siyang pananampalataya. Wala pala siyang pag-asa. And that is the danger na gusto kong makita ninyo at maintindihan ninyo sa mga sandaling ito. Even ang ating mga buhay ay maganda sa paningin ng tao, sa paningin ng pastor, or ng elders, or ng mga leaders ninyo, even na mukha kayong experienced, di ba kasi yung character ay translate sa King James na experienced, dahil sa age, mukha kayong experienced, you know everything, ikaw ay hinihingan ng payo, advices, even still, kapag wala tayong solid na pananampalataya o solid na pag-asa, possible pa pala na ito ay mawala. Yung eternal life na pinangako ng Diyos, imagine that, ay maalis or mawala or mag-slide sa atin. Even na yung character mo ay mabuti or maganda or even na ikaw ay experienced na, even na, masabi ko to, no? Even na ikaw ay ginagamit sa ministries. It is possible na sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi ka nasumpungan ng pananampalataya. Dahil sabi rin sa banal na kasulatan, merong mga tatawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, kami ay nagpagaling sa iyong pangalan. So meron silang magandang character. Diba? Dinadesire nila na magpagaling, makatulong sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Imagine that. But still sila ay maiiwanan.
Sa mga kabataan, ang iwan ko sa inyo ay ganito. Ang ating pagdalo dito, ang pinaka-core or ang pinaka-center ng ating gatherings ay hindi lamang para kayo ay bumait. Sabi ko nga, it is to glorify God. At para magkaroon tayo ng solid na pananampalataya sa Diyos. Yung character natin ay kasama yan nag-i-improve habang tayo nakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. But yung pinaka-binibuild up sa atin is not our good character or should I say, yung pinaka-core na binibuild sa atin ay hindi lamang yung character, hindi lamang yung pananamit, hindi lamang yung lifestyle, fashion, kundi yung ating pananampalataya. And that is the important thing. Dahil kung wala tayong pananampalataya, even ang ating character ay mabuti, kung ating mga attitudes ay maganda, marahil hindi natin may please ang ating Panginoong Kristo Jesus, sabi sa Banal na Sulatan. Without faith, it is impossible to please God. Even na ikaw ay mabuti, even na ikaw ay mabait. Nakukuha niyo? Kahit gano'n pa kayo kabait, or kahit gano'n kayo ka-experienced, or kahit alam nyo na, di ba, marami tayong alam na characters, or na values, alam natin na kapag may mga ilan sa atin dito na ang character nila ay ganito, hindi sila gano'n nagsasalita para hindi sila, malusutan ng kaaway. May mga character na gano'n, di ba? Hindi gano'n nagsasalita. Even na gano'n mang protection natin sa ating mga sarili, may mga character na maraming characters eh. Maraming mga lifestyle tayo na ginagawa. Even na ikaw ay tumagal na sa ministry. Pero without the faith, kung wala ang pananampalataya, kung wala ang patuloy na pag-asa, kung wala yung expectation sa Diyos, mamaya pupunta natin kung anong relation yan. Kung wala yun, matulad tayo sa mayaman na lalaking ito. When it comes to, kapag dumating ang panahon na ikaw ay tinatawag na ng Diyos to prove your faith, it all crumbles down. Ngunit sabi lamang dito sa John chapter 3 verse 14 or verse 15, ang sabi dito, basta verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Verse 15, that whosoever believes in Him, or kung magiging technical tayo, kung kukunin niyo yung Greek word ng believes, pwede natin siya matranslate na whosoever who have faith in Him should not perish but have everlasting or eternal life. So nakuha niyo kung paano magkaroon ng eternal life? Kung paano makuha yung hindi nakuha ng lalaking ito? Whosoever that has faith. Whosoever that believes. Siya sa kanila na merong pananampalataya. While of course, totoo, sabi ko nga na we are improving our character while we are here. We are improving our attitudes habang tayo nandito. And of course, it aligns in God's words na kayo magpakabuti, kayo ay be transformed in the renewing of your mind. That is beneficial. Of course, we do not discount the character, the works, yung tinatawag sa Banal na Sulatan. Yung works ay mahalaga. Dahil the faith without works is dead. Pero most importantly, na huwag natin kakalimutan, that faith, without faith, it is impossible to please God. Without faith, mga kapatid, dahil pagbalik ng ating Panginoong Kristo Jesus, yun yung hahanapin niya. The faith in you. Yung pananampalataya na meron sa inyo. Kung babalikan natin yung storya sa parable of the sower, may mga nagpasimulang maglingkod, di ba? Pero dumating yung mga tinik at sila na-choke ng mga pangangailangan sa buhay. That's the same thing for this rich man. Dahil wala siya pananampalataya na ang Diyos kayang gawin na lahat ng bagay. Hindi niya kayang isacrifice ang bagay na ito. And that's the thing, mga kapatid. Kung may mga bagay tayo hindi kayang isacrifice, marahil kulang ating pananampalataya na ang Diyos kaya niyang isupply ulit yan sa iyo.
Sabi nga natin, Panginoong Kristo Jesus, kung inyong ibinigay ang inyong, kung kayo'y nawalan ng magulang, ng nanay, tatay, kapatid, bahay, in His name's sake, ang Diyos ay magsusupply sa iyo ng panibagong nanay, tatay, bahay, kapatid, at magulang. Same thing sa ating mga sacrifice. God, if you have faith, ang Diyos ang kayang mag-supply ng lahat ng inyong mga pangailangan. Okay? Kahit na maganda ang iyong character, pero pag dumating ang testing time, pag dumating ang trials time, nakikita, lumalabas na palpa ka pala. Wala kang pananampalataya sa Diyos. At doon tayo kinakailangan mag-ingat, mga kabataan. Kapag nag-gain tayo ng more character or ng magandang character, hindi ibig sabihin na kaya natin gawin lahat ng bagay. Kuha nyo? Pag more experience na, let's say yung mga ate kuya ninyo, more experience na sila, alam na nila ang mga gawa ng Diyos, alam na nila ang gawa ng diablo, nag-act sila because they are matured, alam na nila ang mga tama at mali. Even still, even tayo mas more mature or mas experienced, it does not mean na kaya natin gawin lahat ng bagay. Hindi nangangahulugan kaya natin gawin lahat ng mga bagay. Hindi nangangahulugan yun na kaya natin iwasan lahat ng mga temptations sa mga trials. No? Hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Hindi sa pamamagitan ng ating character, ng ating experience. Maiwasan natin lahat ng mga bagay. But it is true, sabi nga natin, the strength of our God. In our weaknesses, in our lacking, ang Diyos, ang kalakasan ng Diyos, ang siyang gumagawa sa ating mga buhay. Mga kapatid, we cannot avoid suffering. Hindi natin maiwasan ang mga suffering na dumarating. And as Christians, ayaw man natin na may suffering. Of course, sa mga kapatid natin na may kalungkutan, ayaw natin mag-suffer tayo sa ating mga sarili. Pero pinangako ng Diyos, or hindi nagsabi ang Diyos na kayo ay hindi na mag-suffer. Sa totoo nga niyan, ang sabi ng Diyos ay hindi kayo makakahigit sa master. Kung ang master ay nag-suffer, kayo din naman ay dadanas na mga ganito, ganyan, mga trials. Pero ang sabi pa niya, huwag kayong mag-alala, God will be with you. He will never leave you comfortless. He will come to you. At ano pa sabi niya? Kapag dumating ang mga trials, ang sabi doon, hindi yun makakahigit sa iyo, sa iyong makakayanan. At kaya itong masolusyonan sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Okay? So yun yung aking iiwan sa inyo. Yung character ay not necessarily the key para magkaroon ng eternal life. Hindi yun yung pinakadulo. Hindi yun yung pinaka-end goal. And of course, hindi lamang yan basta ordinary character, but it needs to be a proven character. Mapatunayan na character. Okay? Hindi lamang yan good character, hindi lamang yan right character, kasi madaling sabihin na meron tayong good characters, madaling sabihin na mayroong magagandang characters. Pero when the trial comes, nag-crumble yan. Kaya kinakailangan natin mga kapatid, mga kabataan, ang isang proven or napatunayan na character. Just like nang binasa natin sa 1 Peter, no? To be tried with fire, that you may prove, sabi sa Romans chapter 12, what is acceptable, what is right to God. At mga kapatid, i-discern natin ang isang proven character. Because good characters can lead you to performing ministries. But a proven character will build you until eternity. Ang isang magandang character ay pwede kang mag-perform sa ministries. Kung maganda ang inyong mga pag-uugali, of course, pwede kayong magamit ng Diyos. If you are a clean vessel, but if you are a proven, hindi lamang basta maganda, of course, we try our best.
And if you are proven, character, ano ibig sabihin ng proven? Napatunayan mo na, kung babalik tayo sa pinaka-key natin na verse, sa Romans chapter 5, dumating yung trials, dumating yung tribulations, at ikaw ay nag-persevere, nagsumikap, dahil hindi naman natin kaya mapagtagumpayan yun. Ito sa pamagitan lamang ng Diyos. And yung pangyayari na yan, it becomes your experience. Ikaw ay pinagaling ng Diyos, ikaw ay pinalakas ng Diyos, ikaw ay hindi pinabayaan ng Diyos. That is your experience. No? Ikaw ay hindi pinabayaan ng Diyos, ikaw ay iningatan ng Diyos, ikaw ay inilayo ng Diyos sa kapahamakan. That is the experience. And that is the thing para ang yung ating mga buhay, yung ating mga character ay hindi lamang basta good characters, kundi it is a proven one. Na kahit na dumating ang mga trials, we know, we profess na ang Diyos ay hindi tayo pabayaan. Kaya mga kapatid, ang iwan ko sa inyo, dami ko nang iniwan sa inyo, kanina pa ako nag-iiwan sa inyo. So ang iwan ko sa inyo, ganito, sa pagkatapos. Hindi natin mapupunta ang maraming mga bagay, actually marami pa itong inihanda ko. But I want to leave you this. So marahil, madugtungan pa natin sa sunod na pagkakataon ito. Through constant battle, kapag dumating yung mga trials, yung mga persecutions, yung mga temptations, of course, nabasa natin, na-establish natin na hindi tayo magtatagumpay sa ating sarili, but with the strength of God. Tama? Yung mga constant pressure sa ating mga buhay, dumarating yan. Pinapahirapan tayo ng mga choices, decisions in life. Pinapressure tayong manguna sa kalooban ng Diyos. Pinapressure tayong mag-infiltrate or should I say, mag-bypass sa kaluwa natin ng Diyos. Yung mga pressures na gawin ng mga bagay sa libutan, those things, hindi natin makapagtagumpayan yan unless by the Spirit of God, by the strength of our God. Hindi yan sa pamamagitan ng ating mga mabuting paggawa. Nakuha niyo? Hindi yan sa pamamagitan ng ating mga mabuting paggawa. Although sabi ko nga, kung maganda ang inyong character, kayo re-rewardan ng Diyos ng tama. Kung maganda ang inyong mga ginagawa, nare-rewardan kayo ng Diyos ng tama. No? Sabi nga doon sa Banal na Kasulatan, sila na magpainom doon sa kanyang bayan ng kapiraso ng glass of water, na malamig na water, i-reward ng Diyos na mabuti. But that doesn't mean na maliligtas. Diba? That is the tribulation time. Mababasa niyo sa Revelation. But the good character is beneficial. It is good. Marahil sa inyong mga mabuting paggawa ay makatungtong kayo sa ministries. But let us watch out. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi yung mga mabuting paggawa sa kanyang pagbalik. Pagbalik ng ating Panginoon, ang hinahanap niya ay ang pananampalataya. Hindi yung mga experiences. Hindi, ang end goal ng ating paglilingkod ay hindi yung kung gaano kakabait. Kung pabaitan. No? Hindi yun yung end goal. Alam natin na ang faith, it produces, or should I say, yung mga services, yung mga pakikinig sa salita ng Diyos, it produces good character. Magandang mga lifestyle, magandang pag-uugali. But mga kapatid, let us watch out. Dahil hindi character or experience ang nais datunan ng Diyos sa kanyang pagbabalik, kundi ang pananampalataya. And the faith, according to Romans chapter 11, or Hebrews chapter 11, is the substance of things hoped for. Hindi natin matatamaan pa ng maraming mga bagay, but yung salitang hope, kung maalala ninyo yung nabanggit ko na rin a couple of Wednesdays ago, yung root word niyan is, or yung Greek word na ginamit dyan is elpis. Same with expectation. It is same with expectation. No? Ang ibig sabihin nun is to anticipate, or to expect, or to have confidence. Its meaning is faith and hope. So yung pinuproduce ng character is hope. But not just any other character or any
characters natin mamagawa sa ating sarili. But it is a proven character. Ang ibig sabihin ng proven character, napatunayan mo na si Jesus, si Kristo Jesus ang mabuti sa iyong buhay, at dahil napatunayan mo na yung confidence na yun, na alam mo na ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa iyong buhay, that is elpis. Yung confidence, yung pagkakatiwala mo, yung pag-asa mo na ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa iyo, yun yung proven character. That is elpis. That is expectation. That is hope. No? So, binilisan ko na lamang yung pinaki idea. And that is hope, at yun yung napoproduce ng character, ng proven character. Hindi lamang good character, hindi lamang, of course, hindi ng bad character, pero hindi lang din ng mga good characters. Kundi, ang hinanap ng Diyos is a proven character. Napatunayan mo na ang Diyos, He will see you through in the end. Hindi ka pabayaan ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos, and that character produces elpis, hope, faith, confidence in God. At yun yung, sabi doon, yun yung hahanapin ng Diyos, that faith. Yun yung, sa pagbabalik niya, yun yung nais niya makita sa iyo, yung pananampalataya. Yung pag-asa, yung hope, yung mayaman na hindi niya nakuha yun, na kapag mawala sa kanya yung mga bagay sa mundong ito, kayang isupply ng Diyos sa kanya yung mga bagay na immeasurable. At mga kapatid, mga kabataan, kung may mga masacrifice kayo sa mundong ito, tandaan nyo lamang na meron tayong pag-asa na ang Diyos, He will provide all your needs. Hindi niya kayo pabayaan. Yung mga nasacrifice nyo ng mga oras, mga panahon for this ministry, hindi ito para sa walang kabuluhan. It is for you na magamit ito. Ang Diyos ay mag-supply sa iyo ng immeasurable na mga pagpapala. Papalaguin niya kayo sa pananampalataya, papalakasin niya kayo spiritually. So hindi ito useless, hindi ito pointless. At itong mga ginagawa natin, yung mga sinasacrifice natin, mga kapatid, yung mga tribulations na atin napapagtagumpayan, pinaperseverance, that produces character, and that proven character, dahil napatunayan natin ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay, it produces hope. At ang hope na yan ay, sabi dun sa sunod na talata, sa pagkatapos, chapter 5, verse 5. Ang hope, ang expectation, ang pananampalataya ay hindi kayo ipapahiya. That's the thing. Hindi kayo papahiya na ito. Hindi kayo papabayaan na ito. It does not disappoint. Because the love of God has been poured out in your hearts by the Holy Spirit. Tandaan niyo mga kabataan. Let us watch out na huwag tayong maging self-centered. Even of course, maganda yung motive natin na mapabuti tayo. But this ministry is God-centered. At ingatan natin ating mga sarili na tayo ay natiling focused, fixed ang ating mga mata sa ating Panginoong Kristo Jesus. Let us bow our heads sa ilang mga sandali. Panginoon, maraming salamat sa mga sandaling ito na kaloob sa amin. Pagpalain mo Diyos ang bawat isa. Ingatan mo Diyos ang puso ng bawat isa. Palakasin mo Diyos ang bawat isa, Panginoon, na ang mga salitang aming napakinggan ay magamit up until the end, Panginoon. Ikaw ay naghahanap ng pananampalataya. Although ang character it produces, it oozes from your presence. At yun yung amin nakukuha, nakakamtan because we behold in you, Lord. We are being changed from glory to glory. That is great in our life. That is good in our lives. Pero Lord, we want to increase our faith. Ayaw namin, O Diyos, magpalago ng aming mga pangalan or magpasikat dahil kami mabuti. Wala kami mga pagmamalaki sa aming mga sarili. Ito'y nagmula lamang sa iyo, Panginoon. At nawa sa mga sandaling ito ang aming dalangin, Lord, increase our faith. Pagpalay mo mga kabataang ito, Lord, at binabalik ko namin sa iyo ang kapurihan, pagdakil at kalakasan. Papuri pa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen.
God bless you, Brother John Lester. Pabalik ko na sa ating MC. Okay. So, nawa ang mga salita ng Diyos na atin ang pakinggan ay ating ingatan, mga kapatid. Bagaman sa ilang mga minuto lamang ay atin na pag-usapan. Nawa ang Diyos ang siyang mag-ingat ng mga salitang ito sa inyong mga puso. Siguro tayo dismiss na sa mga sandaling ito. Hindi ko na babalik sa ating MC para makasave ng oras. At tayo mag-proceed sa ating meeting. God bless you all. Tayo dismiss na sa mga nakikinig throughout.